Chairman. Ang mga kandidato para pakasalan si Chairman Su. Naghihintay na sa lobby. Naging gulay ang anak kong babae dahil sa aksidente. Kung hindi sinabi ng doktor na wala ng lunas. Hindi ko sana, wala na akong choice kundi subukan ang imposible. Napakasalan si Ching Yuan. Pagkatapos ng kasal ni Chairman Su, siguradong gagaling siya. Umuwi ka muna. Pakilagda ko ang dalawang ikakasal ng kanilang mga pangalan. Sandali, Yan Shen. Sabi ng nanay ko, bago ka pumirma, kailangan mong bigyan ako ng 200,000 na dote. Wiwi, hindi ba't binigyan na kita ng 300,000? Bakit biglang may dagdag na dote? Sabi ng nanay ko, sa lugar namin, 500,000 ang simula. Kung hindi, pag-uusapan kami, kung hindi mo dadagdagan ng 200,000, hindi matutuloy ang kasal ngayon. Weiwei, isa lang akong maliit na gwardiya. Lahat ng ipon ko, ginamit ko na para sa bahay at kotse mo, pati na rin ang mga alahas. Wala na akong pera ngayon. Kung hindi mo mabibigay, hanggang dito na lang tayo. Pasensya na. Pumunta ako ngayon para sabihin sa'yo na hindi ko ito pakakasalan. Binata. Hindi maganda ang hindi tumupad sa usapan. Anong hindi maganda? Ang pakakasalan kong asawa, dapat kayang alagaan ang buong pamilya ko, at dapat makapag-anak, kung gulay ang pakakasalan ko. Hindi ba't mapuputol ang aming lahi? Kayo. Humanap na lang kayo ng ibang manugang. Ikaw, ito. Kung hindi mo ba makukuha ang 200,000, ayaw mo talagang pakasalan ako? Oo. Kung ayaw mong magpakasal, ayaw ko na ring magpakasal. Guyan Shen, ikaw ay isang gwardyang walang kinabukasan. Kung hindi mo ako pakakasalan, naniniwala ka ba na sa buong buhay mo, walang magpapakasal sa iyo? Ang anak kong babae ay gustong magpakasal. Binata. Kahit gulay ang anak kong babae. Baka pagkatapos ng kasal, gumising siya. Basta gusto mong pakasalan ang anak ko. Kahit anong hiling mo, ibibigay ko. Ang taong ito, parang pamilyar. Para hindi ako mapahiya. Sige, gusto kong pakasalan siya. Pwede na tayong kumuha ng marriage certificate ngayon. Guyan Shen, nababaliw ka na. Magpapakasal ka sa isang gulay, magsisisi ka. Hihintayin kitang lumuhod para makipagbalikan. Ito ang litrato ng anak ko. Paki-edit mo na lang na magkasama kayo. Maligayang pagbati sa bagong kasal. Nagpakasal pa rin ako. Pero iba na ang naging nobya. Yan Shen. Halika rito sandali. Ito, para sa iyo. Para pakasalan mo si Ching Yuan. May utang na loob sa iyo ang pamilya namin. Ito ay konting kabayaran para sa iyo. Limited edition. Pa, napakamahal nito. Ayaw ko. Tanggapin mo. Manugang ka na ng pamilya so ngayon. Hindi ka dapat mukhang hamak. Yung itim na Bentley sa baba, iyon na ang magiging sasakyan mo. Walang limitasyon ang credit limit ng black card na ito. Kung may kailangan ka, bumili ka lang. Salamat pa. Hindi ko inakala na ganito pala kayaman ang pamilya ng asawa ko. Guyan Shen.
Nagbabawas ng tauhan ng kumpanya. Natanggal ka na. Bakit ako? Palagi naman akong masipag magtrabaho. Ano ang silbi ng sipag? Kailangang i-optimize ng kumpanya ang istruktura nito. Ikaw na walang koneksyon. Kung hindi ikaw ang tatanggalin, sino pa? Yan Shen. Huwag kang malungkot. Kawalan nila ang pagtanggal sa iyo. Agad na bumili ng bagong kumpanya. Yan Shen. Huwag kang mag-alala sa trabaho. Kakabili ko lang ng bagong kumpanya. Diretso ka na doon bilang presidente. Bukas ka na magsimula. Ako, pa, hindi pwede ito. Hindi ko kaya. Walang imposible. Nandito ang pamilya So para sumuporta sa'yo. Magpatuloy ka lang. King Yuan. Ngayon na ako magtatrabaho sa kumpanya ni Papa. Sobrang nagpapasalamat ako sa pagkakataong ibinigay niya. Hindi ko siya bibigyan. Magpahinga ka lang ng maayos sa bahay. Hintayin kitang gumising ng maaga. Gu Yanshen, anong ginagawa mo rito? Ano, nangupahan lang ng suit, para makiusap na magbalikan tayo. Sasabihin ko sa'yo, binigyan na kita ng pagkakataon. Kung gusto mo akong pakasalan ngayon, kailangan mo pang maghanda ng 500,000. Lin Weiwei, sobra ang iniisip mo. Tapos na tayo matagal na. Ano, sa tingin mo hindi ako karapat-dapat? Sasabihin ko sa'yo. Ako ngayon ay, regular na empleyado ng Su Group. 20,000 ang sahod ko kada buwan. Binibigyan kita ng pagkakataon. Dapat nagpapasalamat ka. May asawa na ako. Talagang pinakasalan mo yung bedridden. Ang asawa mong bedridden, malaki ang gagastusin sa pagpapagamot, di ba? Parehong kayong mahirap. Bagay na bagay kayo. Lin Weiwei. Wala na tayong koneksyon matagal na. Pakitigil sa pagsasalita ng ganyan. Hoy. Ito ang bagong kumpanyang binili ng Su Group na nasa top 10 sa mundo. Hindi ka karapat-dapat pumasok dito. Lumabas ka kaagad. Anong nangyayari? Kumusta, Assistant Song? Mr. Go, dumating na po kayo. MS, Song. Isa lang siyang gwardya. Bakit ang galang mo sa kanya? Ano naman kung gwardya? Bukod sa kakayahan at karanasan, mas mahalaga ang pagkatao. Kailan pa, nagkaroon ang kumpanya natin ng paghahati-hati sa mga empleyado, sa mataas at mababa. MS, Song, ako, bibigyan kita ng verbal warning. Kung maulit ito, matatanggal ka kagad. Yan Shen. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang kumpanyang ito. Satisfied ka ba? Sobrang satisfied, tatay. Sisikapin kong hindi ka mabigo. Mabuti. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Pamilyar ka na rin sa mga operasyon ng kumpanya. Magpapatawag ako ng board meeting para ay anunsyo ang pagkakatalaga sa iyo bilang presidente. Huwag na, tatay. Balak kong pumasok bilang ordinaryong empleyado. Magsisimula ako sa pinakamababa para mahasa ang sarili ko. Presidente ng grupo ang pwesto mo, pero gusto mo lang maging isang ordinaryong empleyado? Sa ganito, hindi lang ako makakilala sa mga operasyon ng Su Group. Madali rin akong makakapagsimula ng trabaho. HMM. Sige. May prinsipyo ka. Sinusuportahan kita, anak. Pero kung may problema, sabihin mo agad. Mula ngayon, si MS, Song, ang tutulong sa'yo. Salamat, tatay. Gu Yanshen. Anong ginagawa mo dito sa Su Group? MS, Song, bakit siya hinahanap mo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Ikaw, ang Su Group, ay hindi tumatanggap ng mga walang kinalaman. Umalis ka na. Narito ako para mag-apply. Mag-apply. Anong magagawa ng edukasyon mo? Kahit gwardya, walang kukuha sa'yo.
Natanggap ka talaga. Baguhin mo rito. MS Song. Ito si... VP Gao. Ito si Guyanshen. Bagong intern na kinuha ni President So. Ang aming Su-group ay hindi nangangailangan ng baguhan na walang alam. Sisikapin kong matuto. Sige. Narito ang quarterly report ng marketing department. Batay sa report, gumawa ng project proposal. Ay deliver mo sa opisina ko bago matapos ang trabaho. CJ. Ihahatid ko ito ng eksakto bago matapos ang trabaho. Ay, sa wakas, naayos ko na. Maihahatid ko na kay Igaw. Baguhan ka pa lang. Hindi mo alam ang opisina ni VP Gao. Sasamahan kita. CJ. Ito ba ang inayos mong quarterly proposal? Igaw, may problema ba? Hindi mo ba alam ang kakayahan mo? Malinaw ba sa'yo? Nais mo pang magnakaw ng gawa ng iba? Wei, maganda ang proposal. Dagdagan ko ang bonus mo ngayong buwan. Ano? Salamat, Vice President Gao. Sa hinaharap, magpapakita ako ng mas higit pang sipag sa trabaho. Vice President Gao. Ikaw ang nag-utos sa akin na gawin ang proposal na ito. Bakit sa kanya napunta ang buong bonus? Hindi sa akin. O sa'yo, isang probinsya nung nakapasok lang dahil sa koneksyon. Ang mga katulad mo, karapat dapat lang maging gwardiya sa baba. Huwag mong isipin na dahil maayos ang suot mo, ay pwede ka nang makipantay sa amin, makapasok sa opisina. Guyanshen, kung hindi ka kontento sa aking mga desisyon, pwede kang mag-resign. Hindi ko kailangan ng empleyadong hindi kayang tiisin ang ganitong klaseng pressure. Naiintindihan mo? Anong ibig mong sabihin sa ganitong klaseng pressure? Ito ay workplace bullying. Sadyang pinahihirapan mo lang ako. Anong klaseng tao ka? Karapat dapat ka bang bullyingin? Anong estado mo? Karapat dapat ka ba? Guyanshen, hindi ito katulad ng dati mong trabaho bilang gwardya. Kapag hinamon mo pa ang desisyon ni Boss Gao, magdudulot ito ng malaking problema sa'yo. Vice President Gao. Nagtatanong lang ako ng maayos tungkol sa aking mga pagdududa. Ang proposal na ito, ikaw ang nag-utos sa akin na gawin. Paano naging? Kredito ni Lin Weiwei ang lahat. Dahil magaling si Weiwei, humahanga ako sa kanya. At ikaw, ay isang walang alam na taong nakapasok dahil sa koneksyon. Sapat na ba yun? At saka, ang bagay na ito, may sapat akong dahilan para magduda na hindi mo ito ginawa. May ebidensya ako. Noong inaayos ko ang mga dokumento, sa aking desk, nakita ng mga kasamahan ko. Ah, ganoon ba? Tingnan natin kung protektahan ka nila. Ayon kay Guyanshen, siya ang gumawa ng proposal para sa proyekto. May makakapagpatunay ba? Ang lapit niyong dalawa sa akin. Nasa opisina ako, nag-aayos ng mga gamit. Nakita ninyo yon, di ba? Oo. Kayong, nakita ba? Vice President Gao. Ako. Wala akong nakita. Ako rin. Hindi ko napansin. Narinig mo ba yan, Guyanshen? Wala ni isang makakatulong sa'yo para patunayan yan. Ngayon, gusto mo pang nakawin ang kredito ko. Malinaw na nakita niyo yon. Tinanong ko pa nga kayo kung paano i-edit ang format. Bakit nagsisinungaling kayo? HMP, Guyanshen, huwag kang magsalita ng ganyan. Buong araw ngayon, hindi kita kinausap. Ikaw na baguhan. Nagmamadali kang magpakitang gilas. Huwag mo kaming isali para maging testigo mo. Tama. Isang maliit na intern ka lang. Paano mo maa-access ang quarterly report ng kumpanya? Mga importanteng dokumento yan. Huwag kang magsinungaling. Kayo. Tama na yan. Guyanshen, hindi lugar ng kaguluhan ang kumpanya. Mula ngayon, gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Huwag kang mag-ambisyong umangat ng biglaan. May mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Vice President Gao. Ganyan ba ang pamamahala mo sa mga empleyado? Ano? May lakas ka ng loob na harmony ng iyong superior? Tara na.
Guyanshen. VP Gao pa rin ang mataas na posisyon. At close pa siya kay Lin Weiwei. Hindi mo sila matatalo. Mga simpleng empleyado lang tulad namin. Magpasalamat na lang tayo kung hindi tayo matanggal. Relax ka lang. Ha? Pang-aabuso sa kapangyarihan para sa pansariling interes. Hindi ko inakala na ang Su Family, ang bagong biniling kumpanya, ay puno ng mga tiwali. Mukhang tama ang desisyon kong magtago ng identidad at mag-intern dito. Ngayon, oras na para linisin ang mga buhaya. VP Gao, paano kung si Guyanshen ay isumbong ito kay Boss Su sa headquarters? Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ang basurang tulad niya, walang magpapansin sa kanya. Magtrabaho ka na lang ng maayos. Opo. Guyanshen, anong ginagawa mo? Nag-i-internet ka lang. Kung ayaw mong magtrabaho, umalis ka na. Ikaw. Weiwei, huwag mo na siyang pansinin. Sa tingin ko, nasaktan lang yan. Nawalan na ng gana. Wala akong pakialam sa kanya. Huwag mo na siyang asikasuhin. Nakatingin na sa kanya si VP Gao. Wala na siyang magandang araw. HMPH. Guyanshen. Ang proyektong ito, napagpasyahan ni VP Gao, na ipasa sa iyo. Ako ang tutulong sa iyo. Ayaw ko. Ito ay pagkakataon, mula kay VP Gao. Kung hindi mo ito seryosohin, wala ka ng pagkakataong maging regular. Wala akong pakialam. Umalis ka sa harap ko. Ito ang trabaho mo. Kung hindi mo gagawin, makakaapekto ito sa buong kumpanya. Kung hindi ka alis, huwag mo akong pilitin. Ano ba talaga ang gusto mo para gawin ito? Aray. Sumasakit ang balikat ko. Hindi na ako makapagtrabaho. Sige na ba ito? Naubos na ang tubig ko. Ngayon, Aray. Guyanshen, sinasadya mo to, no? Biglang nanghina ang kamay ko. Nahulog. Kung hindi, kuha ka ulit ng tubig. Ayoko nang mainit ha. Huwag kang magmalabis. Para sa ikabubuti nating dalawa. Ganito pa lang. Nagpakita ka na ng tunay mong kulay. Niloloko mo ako. Ang bagal ng reaksyon mo. Talaga namang hinamon mo ako. Ikaw mismo ang gustong maglingkod sa akin. Hindi mo naman siguro isisisi sa akin to. Hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin. Yanshen, ikaw na isang intern lang. Nakasagasa ka pa kay Lin Weiwei. Ang mga araw mo ay malamang na mahirap na. Siya ang paborito ni VP Gao. Mag-ingat ka, baka hindi ka na lang ma-regular, matanggal ka na. Mga kasama. Para ipagdiwang ang matagumpay na pagbili sa Su Group. Nagpasya ang headquarters na magdaos ng Victory Banquet mamayang gabi. Victory Banquet, wow! Pero, ayon sa patakaran ng headquarters, regular employees lang ang maaaring sumali. Tungkol naman kay Guyanshen, intern ka pa lang, kaya hindi ka makakasama. Ang Victory Banquet, na idaraos ng Su Group. Ibig sabihin makikita natin ang maraming gwapo at magaganda, pati na ang mga top executives ng headquarters. Oo nga, kung sakaling makapagpalapit sa kahit na sinong isa, sa kanila, parang isang hakbang na lang, taas na agad. Guyanshen. Sayang talaga, ngayon ka lang nagumpisang magtrabaho, at sa napakagandang silo-silong ito, wala kang pagkakataong makasali. Akala ko pa naman, na ikaw na isang promdi, ay makakakita ng mundo. Bakit hindi ko narinig na may party pala at may kakaibang patakaran pang ganyan? Ano, masakit ba ng sobra, kaya hindi ka makapagsalita?
Magsamo ka sa akin. Baka sakaling makapagbalot ako ng pagkain galing sa banquet para sa iyo. Siguro, mga tulad mong mababang uri, hindi pa nakakakita ng mga bagay na ganyan kaganda at mamahalin. Hindi na kailangan. Hindi ko talaga gusto yon. Kung sinasadya niyo akong pag-initan, gusto kong makita. Kapag ako ay lumitaw sa mismong venue ng banquet, ano ang mangyayari? Matigas talaga ang ulo mo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magtitiis. Ang grupo ng Su ay hindi lugar para sa mababang uri ng tao tulad mo. Sana mamayang gabi. Ganito ka pa rin kawalas. Si Gu Yanshen, itong kaunting pressure, hindi pa kayang tiisin. Talagang hindi ko alam kung bakit siya pa kinuha ng kumpanya. Hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa basurang yan. Maghanda-handa na kayong mabuti para sa handaan mamayang gabi. Handaan ng kumpanya? Bakit hindi ko alam? Ang chairman, ang nag-ayos nito, bilang salubong na handaan para sa inyo. Gusto sana kayong bigyan ng sorpresa, pero hindi inaasahan, na akala ng lahat ay victory party. Sasabihin ko kay Dad na mag-low profile siya. Ginoong Gu, pupunta pa ba kayo? Siyempre pupunta. Libreng palabas. Sayang naman kung hindi panoorin. Wei, ang ganda-ganda mo ngayon. At itong kwintas na ito, noong una, tiningnan ko sa official website, halos 300,000. Siyempre, ito ay gawa ng isang artisan, mula sa Germany. Wei, hindi kaya ikaw ay anak mayaman, na nagmamasid sa aming mga ordinaryo. Ay, hindi naman ganoon ka-exaggerated. Ang perang ito, ay hindi naman gaanong kalakihan para sa akin. Wow! Hindi ba ito yung kotse na nakikita ko lang sa TV na limitadong edisyong luxury car? Sino ba yan, ang lakas ng dating? Ang sasakyang ito. Parang, ito ang sasakyan ng CEO ng headquarters. Bilis, tumayo kayo ng maayos. Gu Yanshen. Pinilit ako ng tatay na magpasikat sa pagdating. Paano na lang ako magtatago sa pagkatao kong isang ordinaryong intern? Malinaw na nakasaad sa kumpanyang ito, na bawal ang mga intern sa gabi ng handaan. Alam ni Gu Yanshen yan, pero ginawa pa rin. Nakasuot pa ng ganyan. Mukhang nandito para makipagsapalaran sa mayayaman. Tama si Wei. Ang mga taong tulad ni Gu Yanshen, marami na akong nakilalang ganyan. Tamad magtrabaho araw-araw. Gusto lang makahanap ng sugar mommy. Ang mga taong ganyan, sa kumpanya, nakakasira lang ng ating pamantayan. Gu Yanshen. Bawal ang mga intern sa gabi ng handaan. Hindi mo ba alam yan? Umalis ka na rito, ngayon din. Totoo bang bawal ang mga intern? Eh di magandang pagkakataon ito para itanong ko, sa inyong tagapamahala tungkol sa bagay na ito. Ang malaking sushi group, sa pagtrato sa mga empleyado, ay hindi pala pantay-pantay. Ikaw, wala kang katuturan. Ang taong tulad mo, na may masamang ugali, ay hindi karapat-dapat na dumalo sa handaang ito. Oo nga, ang intensyon mo sa pagpunta rito, alam na alam namin lahat. Nangupahan pa ng mamahaling sasakyan at damit. Napakaimbat mo. Hindi ko kayo kilala. Ang pag-ugali ko, wala kayong karapatang punahin. Bilang empleyado ng kumpanya, bawat salita at kilos mo, ay kumakatawan sa sushi. Bakit, sinasadya mo bang sir-an ang kumpanya? Umalis ka na, huwag ka nang magpahiya rito. Vice Presidente Gao, tingnan niyo si Gu Yanshen. Malinaw na ang patakaran ng kumpanya. Bawal ang mga intern sa handaan. Sinadya pa niyang pumunta rito, para mang-away. Oo nga, Vice Presidente Gao. Sa pananamit niya, sinadya talaga yan. Gusto niyang umangat ng biglaan. Gu Yanshen, bibigyan kita ng 1 minuto. Umalis ka na sa bulwagang ito, ngayon di. Umalis ka na agad sa function hall. Ikaw, isang maliit na intern lang. Humarap ka sa utos ng kumpanya. Huwag mong isipin na dahil may koneksyon ka, para makapasok dito, ay pwede ka ng hayagang. Pamini ng autoridad ko. Umalis ka na. Kung hindi, tatanggalin kita ngayon din. Vice President Gao, ang lakas ng loob mo ah. Natatakot ka na. Gu Yanshen, umalis ka na. Baka magalit pa si Vice President Gao.
Kilala siya bilang isang taong prinsipyo. Prinsipyo ba talaga? O paboritismo? Hindi ako takot sa inyo. Binabastos mo ako? Umalis ka na. Kung hindi, bukas, huwag ka nang pumasok. Vice President Gao, ang pag-alis o pag-stay ko dito, ay hindi kayo ang magdedesisyon. Mas mabuti pang, bantayan mo ang mga tauhan mo. Huwag kang makialam. Ikaw. Sige. Guyanshen. Ikaw mismo ang naghahanap ng problema. Pupunta ako ngayon sa HR, para tanggalin ka. Sana bukas, huwag kang lumuhad para humingi ng tawad sa akin. Hoy. Guyanshen. Wala ka ng pag-asa. Nagalit ka kay Vice President Gao. Hindi ka na makakapagtrabaho dito. Sana, pagpasok niyo bukas. Hindi kayo masyadong magulat makita ko. Matigas pa rin ang ulo. Guyanshen, ikaw, isang maliit na intern. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Akala mo ba tatanga-tanga kami? Na maloloko mo kami? Ayaw kong makipagtalo sa inyo. Ikaw mismo ang nagpapahiya sa sarili. Mukhang, hindi ka titigil hanggat hindi ka nakakakita ng kabaong. Ngayon, ipaparamdam ko sa'yo kung sino ka talaga. Umalis ka. Ayos ka lang ba, Weiwei? Humarap ka pa. Hindi ako tanga, natatayo lang at hahayaan kitang manakit. Lin Weiwei, sabihin ko sa'yo. Hindi na ako yung dating Guyanshen na kontrolado mo. Sinasaway mo pa ako. Hoy! Ang tapang talaga ni Guyanshen ha. Umalis ka. Umalis ka na ngayon din. Sino ang may lakas ng loob na paalisin siya? Bakit ka gising na? Bakit ka nandito? Kung hindi pa ako nagising, mapapaalis ka na sana ng mga taong mapangmata sa kapwa sa handaan na ito. Sino ka? Ikaw nga. Ikaw yung nagsabing dapat paalisin si Guyanshen. Oo, ako. Ano naman? Ikaw ba yung bagong kabit ni Guyanshen? Mukha ka namang maganda. Bakit ang pangit ng taste mo sa lalaki? At naglakas loob ka pang ipagtanggol ang isang intern sa ganitong okasyon. Kilala kita. Isa ka lang ring ordinaryong empleyado. Anong karapatan mong hamakin si Guyanshen? Anong karapatan mo na paalisin siya? Ako ay empleyadong pinahahalagahan ni Vice President Gao. Iba ako sa inyo. Hindi lang siya ang paaalisin ko. Ngayon, ikaw rin ang paaalisin ko. Paalisin mo ako. Alam mo ba kung sino ako? At naglakas loob kang magsabi ng ganyang kayabangang salita. Wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ka ba ang babae ni Guyanshen? Anong klaseng tao ka rin lang? Umalis ka na. Huwag mong istorbohin ang aming handaan. Lin Weiwei, mas mabuti pa sa'yo na magpigil ka. Hindi ito lugar para magwala ka. Guyanshen, huwag mong isipin na dahil nagkaroon tayo ng relasyon, ay may karapatan kang pag-alitan ako. Wala na tayong koneksyon. Ngayon, hindi mo ba naisip? Ang lalaking hindi kayang magbigay ng dote, ay isang walang kwenta. Umalis ka na. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis, di ba? Ano ka ba? At naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan. Ito ang ating presidente mula sa headquarters. Ang presidente ng subgroup, si Ima Sutingyuan. Ano, si Su Ching Yuan? Hindi ba't na-aksidente siya at naging gulay? Baka naman si Presidente Su, Guyanshen. Iniisip mo ba na tanga kami? Na-aksidente si Presidente Su at naging gulay. Paano posible na siya yun? Muntik na akong maniwala. Talagang walang hiya itong si Guyanshen. Naglakas loob pa siyang magpanggap na si Presidente Su. Kung hindi kayo naniniwala, maghintay kayo hanggang dumating ang inyong Vice President Gao at tingnan ninyong mabuti kung sino talaga ako. Ano yang ingay ng ingay? Dumating na si Vice President Gao. Tapos na kayo. Vice President Gao, si Guyanshen, para hindi mapaalis sa handaan, ay kumuha pa ng tao para magpanggap na si Presidente Su. Ano, nagpanggap na si Presidente So? MS Su. MS Su Ching Yuan. Boss Su, bakit gising ka na? Vice President Gao, mali ang nakikita mo. Ang babaeng ito, siya. Tumahimik ka. Ito ang presidente ng Su Group, si Su Ching Yuan. Wow. Siya pala talaga si Boss Su. Kaya pala ang lakas ng dating niya kanina. Sobrang lakas. Hindi man lang siya natakot kay Lin Weiwei. Hindi ko akalain
Natutulungan ni Boss Su si Guyanshen, isang intern lang. Ngayon, si Lin Weiwei ay may malaking problema na. Ito, paano ito nangyari? Boss Su, ako ang may kasalanan, hindi ko naayos ang mga tauhan ko. Naabala ka nila. Mag-apologize ka na. Boss Su. Kanina, ako ang nagkamali sa pagsasalita. Huwag ninyo sanang pansinin ang kamalian ng isang hamak na tulad ko. Patawarin mo na ako ngayon. Ang dapat mong hinga ng tawad ay hindi ako. Oo, tama. Mag-apologize ka na kay Guyanshen. Bilis. Guyanshen, paumanhin. Boss Su, nasisiyahan ka na ba? Alam ko ang iniisip ninyo. Pero sa aming subgroup, wala pang sinuman ang nang-api gamit ang kapangyarihan. Dahil ito ang unang pagkakamali ninyo. Patawarin ko kayo ngayon. Kung may susunod pa, hindi ko kayo palalampasin. Oo, tama. Boss Su, may iba pa akong gagawin. Aalis na muna ako. Umalis ka na. Gising ka na sa wakas. Masaya ako. Habang ako'y natutulog, ang mga ginawa mo sa akin. Naaalala ko lahat. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang asawa ko. Lagi kitang kakampihan. Ang galing ng asawa ko. Guyanshen. Ito ang proyekto para sa pag-promote sa lumang komunidad. 3 beses na itong nakuha ng kalaban. Nabimbin ito ng kalahating taon. Bigyan kita ng 1 linggo. Kapag hindi mo naayos, umalis ka na. Hoy, huwag mong isipin na dahil kagabi, ay tinanggihan ka ni Boss Su. Ay makakapangloko ka na sa akin. Bibigyan kita ng resulta pagkatapos ng 1 linggo. Sige, kapag nagkamali ka, huwag kang magdadahilan. Masyadong malakas ang kalaban sa proyektong ito. Pero hindi ako susuko. Makakaisip ako ng paraan. Mabuti. May pag-asa na ang plano para sa lumang komunidad. Tungkol sa planong ito, mababa ang kooperasyon ng mga residente, maliit ang budget, at wala pang suporta ng team. Sa tingin mo, magtatagumpay ba ito? Dumalaw ako sa 5 lumang komunidad at nagkalat ng 300 na questionnaire. Napag-alaman kong ang pinakakailangan ng mga residente ay libreng pag-aayos ng appliances at serbisyong medikal. Mas magiging madali ito para mapalapit tayo sa kanila. At para mas mapadali, ang mga susunod na hakbang sa pagpapalaganap. Sa tingin mo, makakakuha ba ito ng suporta ng mga residente? Tiyak na hindi papayag si Boss Su. HMM. Maganda ang ideya. Ang mga serbisyong pampubliko ay makakapagpataas ng magandang impresyon. Aaprubahan ko ang isang emergency budget para sa iyo. Assistant Song, hindi na kailangang pag-usapan pa ang planong ito. Boss Su, naniniwala akong magagawa niya ito ng maayos. Tito, kami po ay mula sa subgroup. Pwede po naming ayusin ng libre ang appliances niyo ngayon. Hindi na kailangan. Noong nakaraan, may kumpanyang nag-ayos. Tapos nagbenta lang ng kung ano-ano, kaya hindi na ako nagpaloko. Tito, huwag po kayong mag-alala. Gusto ko lang po talagang tumulong sa inyo ng totoo. Kung may sira po kayong appliance, ngayon sa bahay, maaari na po naming ayusin agad. Sige, hindi na umiikot ang washing machine ko. Sumama ka sa akin para tingnan. Ay, sige. Salamat po. Kailangan ng power drill ng marketing department. Puntahan mo sa bodega at dalhin dito. Lin Weiwei. Sobrang abala ako ngayon. Hindi ko kayang tulungan ka. Itong si Guyanshen. Naglakas loob pang ibinaba ang tawag ko. Vice President Gao. Dumating ka na rin. Hindi mo alam kung gaano kasuway si Guyanshen ngayon.
Pinapanta ko siya sa bodega para kumuha ng power drill. Pero ang ginawa niya, diretsyong ibinaba ang tawag ko. Oh, naglakas loob na siyang hindi sumunod. Sa utos mo? Talagang nga. Ilang araw pa lang siya sa kumpanya. Nagmamalaki na sa akin. Sa tingin ko, sinasadya niyang sumalungat sa atin. Isang baguhan na pumasok dahil sa koneksyon. Ganyan ka, Angas? Hindi naman niya siguro akalaing, dahil tinulungan siya ni Boss Su, sa cocktail party, pwede na siyang sumalungat sa atin? Vice President Gao, kung hindi pa natin pipigilan, si Guyan Shen, mahihirapan na tayong magtrabaho sa hinaharap. Kung may masabi pa siya kay Boss Su, ang plano natin. Anong minamadali? Hindi ba't abala siya sa proyekto sa lumang komunidad? Kapag nagkamali siya, may dahilan na tayong tanggalin siya. Guyan Shen, mga lumang file ito mula sa nakaraang 3 taon. Walang nag-aayos. Ikaw na ang bahala. Ay ayos mo ayon sa taon. Bago matapos ang trabaho, kailangan maipasa. Oh, siya nga pala. Pati ang market report, ngayong buwan, gawin mo na rin. Huwag kang magkamali. Ang dami ng trabahong ito, imposibleng matapos sa loob ng 3 araw. Lalo na bago matapos ang trabaho. Hindi matatapos. Pumasok ka ba sa SUZ para mag-aksaya lang ng oras? Tinanggap ka ni Boss Su bilang intern para magtrabaho. Hindi para maghanap ng dahilan. Kung ayaw mong gawin, umalis ka na agad. Ang pwestong ito, maraming gustong umupo. Hindi ako naghahanap ng dahilan. Lumalampas na ito sa sakop ng trabaho ko. Pwede bang humingi ng extension? O kaya dagdagan ng tauhan? Extension. In-hire ka ng kumpanya para mag-solve ng problema. Hindi para mag-demand. Dagdagan ang tauhan. Tumingin ka nga sa sarili mo. Ano ba ang estado mo? May karapatan ka bang humingi ng tulong? Ay, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Basa na ang proposal. Pwede namang gawin ulit. Dahil naman, walang magbabasa ng proposal ng isang baguhan. Payo ko sa'yo, magtrabaho ka na lang. Baka wala kang maipasa. Masigawan ka ni Boss Su, at mapatalsik ka pa. Dahil kinontra mo ako, papahiyain kita ngayon. Ngayon naman, ito ay isang profesional na business presentation ng aming kumpanya. Pakitingnan po. Guyan Shen, bakit walang laman ang report na ipinasa mo? Sinadya mo ba? Nagtatamad-tamad ka? Ni-report nga hindi magawa. Umalis ka na. Sandali. Wala kang karapatang tanggalin siya. Assistant Song. Huwag mong isipin na dahil may Boss Su na sumusuporta sa'yo sa kumpanya, pwede mo na akong utusan. Sino man ang gusto kong tanggalin, tatanggalin ko. Alam mo ba kung sino siya? Manager Gao, kailangan mo pa ring magbigay ng dahilan para matanggal ako. Sige, bibigyan kita ng dahilan. Naisip mo ba ang time cost? Ngayon may problema, sino ang mananagot? Ako ang mananagot. Maupo ka. Vice President Gao, wala kang karapatang magduda kay Guyan Shen. Presidente Su. Si Guyan Shen mismo ang tamad, hindi gumawa ng report. Ako, Ang report, si Lin Weiwei ang nag-format. Narito sa akin, ang ebidensya mula sa kids. Ha, ito. Hindi ako. Nagkamali ang CCTV. Lin Weiwei, paano mo ipapaliwanag ito? Ako. Hindi ko sinasadya. Mali ang napindot ko sa mouse noon. Kaya, pinabayaan mo si Guyan Shen na siyang pagbuntungan, o kaya, may nag-utos sa iyo. Wala. Aksidente lang talaga. Presidente Su. Kakagising mo lang, huwag kang magalit. Si Manager Lin ay tiyak na, aksidenteng napandot lang. Sa tingin ko, bawasan ang performance pay niya ngayong buwan, bilang aral na lang. Ngunit si Guyan Shen, hindi gumawa ng backup ng report. Dapat parusahan din. may backup ako ng report. Vice President Gao, may tutol ka pa ba?
Sumama ka sa akin sa opisina. Akala ko, kailangan mo pang magpahinga ng matagal. Bakit pumunta ka na sa kumpanya? Hindi ko rin alam na ganun sila kapal ng mukha. Palagi nila akong pinahihirapan. Ang negosyo ay parang digmaan. Dapat matuto ka na. CJ, sisikapin kong matuto. Si Lin Weiwei at si Gao John, malimit ka bang pinahihirapan? Hindi naman masyadong pinahihirapan. Madalas lang nila akong pinapatulong. Yan Shen, ikaw ay tao ko. Tandaan mo, mula ngayon sa kumpanya, hindi mo kailangang magpaapekto sa kaninuman. CJ, Yan Shen. Sa akin ka, tandaan mo, mula ngayon sa kumpanya, huwag kang magpaapekto sa kaninuman. 30% lang ang partisipasyon ng mga residente. Lumampas pa sa budget. Ang ganitong proposal, paano itutuloy? Tama si Vice Presidente Gao. Sabi ko na nga ba, hindi maganda ang proyektong ito. Pinili pa ng intern na si Go. Ngayon, tingnan mo. Sayang lang ang resources ng kumpanya. ngayon lang ang unang araw, tumaas na ang partisipasyon. At ang sobrang gastos ay dahil sa labor fee ng mga repair technician. Sa susunod, hihingi tayo sa sponsor. Guyan Shen. Masyado ka pang bag ito. Sa mga susunod, matuto ka ng gusto. Ang labor cost, naayos ko na. Ang partner na home appliance brand ay magpapadala ng 10 repair technician para tumulong. Ang community hospital ay magdadagdag din ng medical staff. Nabasa ko na ang proposal ni Guyan Shen. Magagawa talaga. Mas maganda kaysa sa ginawa mo. Presidente So, kakagising mo lang, ang ganitong maliit na bagay, huwag mo nang isipin. Ang mga bagay ng sugroup, kailanman ay maaari kong asikasuhin. Sundin ang proposal ni Guyan Shen. Kung may problema, diretsuhin mo ako. Guyan Shen, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Huwag kang makialam sa iba. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Sana nga, malalim ang tubig sa Sugroup. Hindi ito para sa isang intern, na tulad mo. Maging maayos ka, makakatulong yan sa'yo. Yan Shen, magbalikan na tayo. Okay lang. Hindi na kita kinukutya. May asawa na ako. Huwag kang magkagulo dito sa kumpanya. Nakalimutan mo na ba? Noong mahirap ka pa, sino ang kasama mo? Tapos na tayo. Huwag mo na akong guluhin. Guyan Shen, walang utang na loob. Ang babaeng gulay na pinakasalan mo, ano ang maibibigay niya sa'yo? Lin Weiwei. Ang attendance record ng admin department ay nagpapakita ng 3 beses kang absent ngayong buwan. Kung magkakagulo ka pa, matatanggal ka. HMPH. Salamat sa pagtulong sa akin. Asawa kita. Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Halika na, uwi na tayo. Nakakahiya talaga para sa Sugroup. Kung hindi mo alam, akala mo ang kumpanya natin ay kumukuha ng boytoy, ang ibang tao. Gamit lang ang katayuan bilang intern, nambola kay Presidente So, at iniwan pa ang ex-girlfriend. Ganito kagulo ang personal na buhay, paano magpapagawa ng proyekto? Lin Weiwei. Nakita mo mismo na nanliligaw ako kay Boss Su. Kung hindi dahil sa akin, makakapasok ka ba sa So Corporation? Ikaw, Lin Weiwei. Kumakalat ka ng chismis ng basta-basta. Mukhang hindi ka natuto sa huling parusa sa'yo. O baka naman sa tingin mo, hindi sapat ang parusa. Gusto mo bang matanggal? Boss Su, nagbibiro lang po ako. Nagbibiro lang. Ayon sa batas, ang paninirang puri ay maaaring parusahan ng pagkakakulong ng 5 hanggang 10 araw. Umalis na tayo. Gusto mong kunin ang proyektong ito? Pwede. Pirmahan mo muna ang kontrata ni Boss Wang.
Tapos, ibaba mo ang presyo ng 30% at siya ang mag-a-advance ng bayad sa loob ng 3 buwan. Walang palya sa mga kondisyong ito. Hindi ito sumusunod sa cost accounting ng kumpanya natin. Sinabi rin ni Boss Su. Kakakagising lang ni Bosso. Wala siyang oras para sa maliliit na bagay na ito. Ang mga patakarang sinasabi ko, iyan ang patakaran. Hello? Boss Su? Bakit ka tumatawag? Opo, naiintindihan ko. Sabi ni Boss Su, ikaw ang bahala sa proyektong ito. Kung may mangyaring problema, ikaw ang mananagot. Magbaba kayo ng presyo o kayo ang mag-advance ng bayad. Kung hindi, wala tayong pag-uusapan. Boss Wang. 5 taon nang nagtutulungan, ang Su Corporation at ang kumpanya ninyo. Laging win-win ang sitwasyon. Ngayong nahihirapan sa pondo ang kumpanya ninyo. Maaari kaming magpahaba ng payment cycle at tutulungan kayong makahanap ng bagong order. Pero, hindi pwedeng ibaba ang presyo. Kung hindi ito angkop sa inyo, maaari kaming humanap ng ibang supplier. Kung ganoon ang sinabi ni Bosso, naniniwala ako sa inyo. Pipirmahan ko sa orihinal na presyo. Pahahabain ng 1 buwan ang payment cycle. CJ, Boss Wang, talaga bang pumirma ka kay Goyanshen ng kontrata? Bakit hindi mo binabaan ang presyo? At hindi mo pinag-advance ng bayad? Vice President Gao, makatwiran ng kondisyon ng Su Corporation. Wala akong dahilan para tumanggi sa pera. At si Boss Su mismo ang nakipag-usap sa akin. Hindi ko pwedeng hindi igalang iyon. Goyanshen, paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Akala mo baligtas ka na dahil pinoprotektahan ka ni Su Qingyuan? Hintayin mo. Sisiguraduhin kong masira ang buhay mo. Hello, tulungan mo akong imbestigahan si Goyanshen. Mas detalyado, mas mabuti. Gagawin kong hindi siya makapagtagal sa kumpanya. May utang na 20,000 piso si Goyanshen. Yan lang ang hawak mo? Vice Presidente Gao, hindi pa ba sapat iyon? Pwede nating gawing parang, may malaking utang siya. Tiyak na sisirain natin ang pangalan niya. Si Goyanshen, natanggal dati sa isang maliit na kumpanya. Pwede nating gawing parang, nagnakaw siya ng pondo ng kumpanya, kaya siya tinanggal. Kapag natapos mo ito, papapromote kita. Gusto kong sirain si Goyanshen. Gusto kong mawalan siya ng dangal at reputasyon. Goyanshen, kausapin natin ito. Wala akong gustong pag-usapan sa'yo. Mayroon akong magandang bagay, na gusto kong marinig mo. Tita, kung hindi ka magbibigay ng pera para sa pagpapagamot ni Mama, huwag kang magalit kung hindi ako magpapakabait. Paano mo nalaman yon? Bigyan mo ako ng 1,000,000 piso. Ito, ay mapapasayo na. Ito ay panunuhol. Sabihin mo ang gusto mo, kung pagkatapos ng 3 araw, hindi ko nakita ang pera. Ang pagbabanta mo sa kamag-anak para sa pera, ay kakalat sa buong Su Corporation. Ikaw, Mula nang umuwi ka ngayon, wala ka sa sarili mo. May problema ka ba? hindi ko talaga may tatago sa'yo. Inyuan. Pumunta si Lin Weiwei para hanapin ako. Si Lin Weiwei. Ano ang gusto niya? Galit pa rin siya sa paghihiwalay namin. Nagpapakita lang siya ng pag-aasar. Kailangan mo ba ng tulong ko? Sabihin mo lang sa akin. Kaya ko itong harapin mag-isa. Ang iniisip ko lang, baka madamay ka. Huwag kang mag-alala para sa akin. Nandito lang ako para sa iyo. Nasaan ang pera? Lin Weiwei. Isang pinutol na recording lang ang gusto mong ipasunod sa akin. Sino ang may pakialam kung pinutol o hindi? Ang pagbabanta mo sa kamag-anak para sa pera, ay maaaring ikulong ka. Mayroon din akong recording. Gusto mo bang pakinggan? Kung hindi ko natanggap ang pera pagkatapos ng 3 araw, ang pagbabanta mo sa kamag-anak para sa pera, ay kakalat sa buong Su Corporation. Burahin mo ang recording. Lin Weiwei,
Kung magulo ka pa, ibibigay ko ang buong recording sa pulis. Pagdating ng panahon, sino kaya ang mapupunta sa presinto? Bitawan mo ako. Lin Weiwei, kung manggugulo ka pa sa akin, hindi kita pahihirapan ng basta-basta. Tapusin ang proyektong ito sa loob ng 3 araw. Ang data ay kailangang aitalye hanggang sa dami ng customer ng bawat negosyo, pati na rin ang kakayahang gumastos. Supervisor Go. Ito ay proyektong personal na. Itinakda ni Vice President Gao. Kapag nabigo ito, walang makakatulong sa'yo. Ang supermarket sa silangang lungsod ay hindi pa naplano ng maayos, walang anumang pampublikong data. Imposibleng matapos ito. Kung hindi mo kaya, pumayaw ka na lang. Kung ayaw mong gawin. Maraming ibang gustong gumawa. Nakausap ko si Manager Zhu. Matagal na niyang kaibigan, ang developer ng commercial district sa Silangan. Ito ang internal na plano, at listahan ng mga potensyal na negosyo. Pati na ang data ng populasyon sa paligid. Sapat na ito para sa risk assessment. Sinabi rin ni Manager Zhou, kapag pinagdudahan ni Gao Jun ang source ng data, sabihin mo lang ang pangalan niya. Haharap siya para magpatunay. Talagang napakasaklolo ni Manager Zhou. Kapag nagtagumpay ang proyektong ito, talagang pasasalamatan ko siya ng husto. Pinagsama ko ang commercial list at population data na ibinigay ni Manager Zhou at gumawa ng 3 proposal. Ang pinakamababang risk rate ay kukontrolin ko sa loob ng 5%. Esan, maganda ang proposal. Tama nga ang hinala ko sa'yo. Ang bilis mo naman natapos. Malamang nandaya ka. Gawa-gawa lang. Ang data na ito ay hindi dapat tanggapin. Tama. Masyado kang mabilis. Hindi totoo ang data na yan. Ang data ay ibinigay ni Manager Zhou. Kung duda ka, tumawag ka kay Manager Zhou para kumpirmahin. O kaya naman, iniisip mo ba makikipagsabuatan sa akin si Manager Zhou? Halika tingnan ninyo ito. Si Guyan Shen, ang pondo para sa proyekto sa silangang bahagi ng lungsod, ay isinilid ng palihim sa kanyang sariling account. Kaya pala siya nagmamadali na itulak ang proyekto. Yun pala, gusto niyang kumita mula rito. Totoo nga, narinig ko noon. Kahit ang gastos sa operasyon ng nanay niya, ay hindi niya kayang bayaran. Sa madaling salita, gusto lang niyang magpayaman sa sarili. Ngayon, nang ahas pa siyang galawin ang pondo ng kumpanya. Ang laki ng kapal ng mukha niya. Ang laki talaga ng kapal ng mukha ng taong yun. Lin Weiwei, ang screenshot na hawak mo, saan galing yan? Ako. Nabasa ko lang yan sa internet. Nagkukwento lang ako ng basta. Pagpeke ng ebidensya, at pagkalat sa likuran ko, ng mga chismis na makakasama sa akin, ito ba ang tinatawag mong pagkukwento lang ng basta? Kumakalat na yan sa internet. At saka, bakit ka naging project supervisor? May kalokohan talaga dito. Ang posisyon ko bilang project supervisor ay nakuha ko sa pamamagitan ng aking performance, tunay at walang daya. Tungkol sa pondo ng kumpanya, pinapayuhan kitang mag-isip muna ng mabuti bago magsalita. Ang kahinat na ng pagpepeke ng ebidensya at paninirang puri sa kapwa katrabaho ay hindi mo kayang harapin. Pero, naisip ko lang, yung huli mong pagkuha ng recording, parang hututan ako ng 1 milyon. Narinig mo rin ba yon? Hindi ko ginawa yun. Ikaw ang nagbabago ng paksa. CJ, kung gayon, harapin natin ito sa harap ng lahat ng katrabaho at linawin ang bagay na ito. Supervisor Go. Mabilis na kumakalat ang negatibong balita ngayon. Kung hindi ito aaksyonan agad, baka maapektuhan ang imahe ng kumpanya at ang pag-usad ng proyekto sa silangan. Yung pinapagawa kong record ng mga gastos sa proyekto at mga resibo tapos na ba? Oo, nakumpleto ko na lahat. Tungkol kay Boss Joe, nakausap ko na rin siya. Sabi niya, handa siyang tumulong para magpaliwanag. Guyan Shen. Alam ko na ang lahat. Grabe na si Lin Weiwei. Nangahas siyang magkalat ng ganun ng chismis tungkol sa'yo. Mahal, huwag kang mag-alala. Kaya ko itong ayusin. Nakipag-ugnayan na ako sa ICC team. Agad silang maglalabas ng statement para linisin ang pangalan mo at kasabay nito ilalakip ang mga resibo at ebidensya ng pag-ikot ng pondo. Alam na ng tatay ko ang nangyari at pinasabi niya sa'yo na susuportahan ka ng buong kumpanya. Kaya, huwag kang matakot na pipigain ka ng iba. Inyuan, salamat sa'yo at kay Dad. Buti na lang nandito kayo. Nakakampante na ako. Mag-asawa tayo. Natural lang na magkasama tayong humarap. Pero, sa likod ni Lin Weiwei, tiyak na may suporta si Gao Jun. Sa pagkakataong ito,
Hindi lang natin lilinisin ang chismis, kundi papagbayarin din natin. Sila. Alam ko. Malamang narinig na ng lahat ang akusasyon sa akin na paggamit ng pondo ng kumpanya. Ngayon, lilinawin ko ang lahat. Lahat ng voucher at record ng gastos para sa East City Project. Bawat paggasta ay may katumbas na kontrata, invoice at record ng pag-aproba. Na-verify na ng Finance Department ang lahat ng ito at walang problema. Si Manager Zhu ang magpapatunay nito. Bakit ka lilinisin ni Manager Joe? Lin Weiwei, noong nakaraan, ginamit mo ang pinutol na recording para takutin ako at hiniling mong bigyan kita ng 1 milyon. Kung hindi ay ilalantad mo ang recording na ito. Nakalimutan mo na ba? Ito. Chairman, hindi ako. Si Guyanshen ang gustong magkamal ng pera dito. At ngayon, gusto niyang ipasa sa akin ang lahat ng CC. Totoo ba yan? Ang plastic. Lin Weiwei, tumigil ka na sa pagpapanggap. Ang paggawa ng peking screenshot, pagkalat ng chismis, at paninirang puri at pananakot mo, ang mga gawaing ito ay malubhang paglabag sa mga patakaran ng kumpanya at sa batas. Tama si Guyanshen. Sa Su Group, hindi namin pinapayagan ang ganitong paninirang puri at pananakot sa mga katrabaho. Lin Weiwei, suspendido ka muna sa trabaho at maghintay sa karagdagang aksyon ng kumpanya. Chairman, napagbintangan lang ako. Pakiusap bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Nang ikalat mo ang chismis at takutin mo ako, bakit hindi mo naisip? Bigyan ako ng pagkakataon. Hindi ko ito palalampasin. Geely, kailangang ilagay sa kontrata ang probisyon na kung hindi maganda ang kalidad ng produkto ay magbabayad sila ng 10 milyon. Gawing palihim, huwag masyadong halata. Si Guyanshen, yung bago at walang karanasan, kakalinis lang sa chismis, siguradong nagmamadaling patunayan ang sarili, talagang hindi niya mapapansin ang problema. Jigaw, itong probisyong ito, hindi kaya masyadong mahigpit. Paano kung malaman ng Su Group? Ano naman kung malaman nila? Basta pumirma siya, may bisa na yun sa batas. Pagdating ng panahon, sadyang hahanap tayo ng depekto sa produkto. Kahit konti lang, maliit na kapintasan, kaya na nating pabaonin siya sa utang. Sa huli, hindi lang siya mawawala ng trabaho, kundi mababaon pa sa malaking utang. Tingnan natin kung paano siya mananatili sa Su Group. Sige, kung ganoon ang sinabi ni Jigaw, tutulungan kita. Pero, tungkol sa long-term order, huwag kang bawi. Huwag kang mag-alala, basta magtagumpay tayo. Ang mga bagong energy, parts order ng Su Group, ay sayo na lahat sa hinaharap. Bababa na ako. Guyanshen. Sa pagkakataong ito, talagang gagawin kitang walang-wala. Base Igaw. Nakalagay dito sa probisyong ito na kung hindi maganda ang kalidad ng produkto ay magbabayad ng 10 milyon. Malinaw na hindi ito sumusunod sa patakaran. Kung ganito ang mangyayari, ang Su Group ay maaaring harapin ang malaking panganib. Guyanshen, wala ka bang lakas ng loob kahit na ganoon lang? Paano ka magiging project supervisor? Kakalinaw lang ng mga chismis noon. Ngayon ayaw mo nang managot? Huwag mo akong ipahiya. Sa pagkakaalam ko, ang passing rate ni Manager Lee ay 85% lang. At dito sa kontrata, ang kailangang passing rate ay 79.9%. Kapag hindi naabot, kailangang magbayad ng 1 milyong piso. Malinaw na hindi ito makatarungan. Vice President Gao. Kaya, kailangang papayag si Manager Lee. Nabaguhin ang kondisyong ito ayon sa industry standard o kaya, hindi na natin itutuloy ang pakikipagtulungan. Ang Su Group ay nangangailangan ng tunay na partner, hindi ng kalaban na may masamang balak. Guyanshen, ikaw, magpapahinto ka ng negosyo ng kumpanya? Vice President Gao. Ang gusto ng Su Group ay win-win situation sa tunay na partner. Kung gusto ni Manager Lee na ituloy ang negosyong ito, baguhin niya ang kontrata. Kung ayaw niya, ang Piesa Factory ng grupo ni Chairman Zhu ay handang kumuha ng negosyong ito anumang oras. Ikaw. Grabe naman si Gao Jun. Ginamit pa niya ang ganitong mapanlinlang na paraan. Pero, buti na lang at tinulungan ka ni Chairman Zhou. Kung hindi, malaking problema sana ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Ngayon, may biyanan ko at si Chairman Zhu na nagbabantay. Si Gao Jun, hindi na makakagawa ng kalokohan. Pala, kanina, tumawag sa akin si Manager Lee. Bukas ay pipirma kami ng kontrata. Tapos pupunta ako sa factory para bantayan ang produksyon. CJ. Ngayon, natanggal na si Lin Weiwei. Para na rin itong paalala kay Gao Jun. Para sa susunod, huwag na siyang gumawa ng masama. Si Guyanshen, totoo bang si Manager Lee ay pumirma na sa binagong kontrata? At personal pa siyang pumunta sa pabrika para bantayan ang produksyon? Oo, si Manager Lee ay natatakot na ma-offend ang Joe Group kaya ayaw na niyang makipagtulungan sa atin.
Inuna pa niya ang production line para sa Sugroup. Pero, ginawa ko na ang iniutos ninyo. Kinausap ko si Lau Wu sa pabrika at sinabihan siyang gumawa ng kalokohan sa proseso ng produksyon. Magaling! Huwag mong gawing malaki ang problema. Sa mga core components lang, siya gumawa ng kalokohan. Gawin mong ang pass rate ng produkto ay huminto lang sa mga 80%. Sa ganitong paraan, hindi ito matuturing na malaking paglabag sa kontrata. At mapipigilan natin ang tuluyan ang progress ng proyekto ni Guyanshen. Pagdating ng panahon, makikipag-isa ako sa ilang department managers para pagdudahan ang kanyang kakayahan sa pamamahala. Pero, si Guyanshen ngayon ay sinusuportahan ni na Boss Su at Boss Joe. Paano kung malaman nila? Anong malalaman? Siya ay isang matagal ng empleyado ng pabrika. 3 taon na siyang sumusunod sa akin. Alam niya kung paano ito gawin, nang walang kapintasan. Kahit na malaman man, papapaniwalain ko siyang sabihin na aksidente lang ito sa pag-operate. Walang kinalaman ito sa atin. Si Guyanshen ay gustong umangat sa posisyon gamit ang proyektong ito. Pero gagawin ko ang lahat para siya'y mawawalan lang siya ng lahat. Hello, Supervisor Wang. Kumusta na ang produksyon ng mga piyesa? Supervisor Go, ang unang batch ng mga pyesa ay tapos na ng 2-3 ayon sa inyong kagustuhan. Bawat batch ay sinample at tinitest. Ang pass rate ng unang 2 batch ay higit sa 78%. Pero ang accuracy ng test sa ikatlong batch ay medyo nagbabago-bago. Ang pass rate nito ay 72% lang. Nagbabago-bago ang accuracy. Gaano kalaki ang pagkakaiba? Ano ang eksaktong dahilan? Nasa acceptable range naman. Pero kumpara sa unang 2 batch, mas mababa talaga ang precision. Sinuri na namin ang mga makina, wala namang sira. Ayon kay Lau Wu, normal na error lang daw sa pag-ooperate. Lau Wu? Yung tauhan ni Gao Jun, yung dating Lau Wu? Oo, siya nga. Isa siya sa mga key technical staff ng pabrika. Siya ang responsable sa production ng mga core components. Manager Wang, sabihin mo kay Lau Wu, itigil muna niya ang paggawa ng mga piyesa para sa core department. At saka, yung detailed report ng ikatlong batch na production, ayusin mo at ipadala sa akin. Sige, Manager Go. Pero tungkol kay Lau Wu, Gawin mo lang ang sinasabi ko. Kung magkaproblema, ako ang mananagot. Pumunta ka sa pabrika at bantayan mo. Pupunta na ako dyan. Yanshen. Alam kong nagkamali ako. Nabulag ako noon. Dapat hindi ako naging materyosa. Dapat hindi ako tumulong kay Gao Jun na sirain ka. Tulungan mo ulit ako. Pwede ba? Kahit bumalik lang ako sa kumpanya. Bilang janitor, okay lang. Nasa ospital pa ang kapatid ko. Kailangan ng pera pang gamot. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Lin Weiwei, ang pagtitanggal sa iyo ng kumpanya ay desisyon ng Board of Directors. Wala akong kapangyarihang baguhin yon. Wala na talaga akong mapupuntahan. Matagal nang hindi ako pinapansin ng mga magulang ko. Ang kapatid ko. Ang tanging pamilya ko na lang. Hindi ko siya pwedeng mawala. Yanshen, maunlad ka na ngayon. Dahil sa dating relasyon natin. Tulungan mo ako. Pwede ba? Ako. Pagbibigyan kita balang araw. Lin Weiwei, sinabi ko na, wala akong kapangyarihang baguhin yon. Kung talagang may problema ka, pwede kang humingi ng tulong sa mga social welfare agencies. Sige. Ang galing mo, Guyanshen. Napakawalang puso mo. Kung hindi mo ako papayag ang mabuhay ng maayos. Hindi rin kita, pahihinahon. Hintayin mo, pagbabayaran mo ito. mahigpit ang bantay sa side ni Guyanshen. Hindi makakilos si Lau Wu. May ideya ka ba? Dati akong nagtrabaho sa production department. Alam ko na may backup warehouse. Yung mga pyesa sa loob, hindi dumaan sa inspection. Basta papalitan lang natin ang mga kwalipikadong pyesa ng mga sira mula sa backup warehouse. Tapos na si Guyanshen. Pero, mahigpit ang mga guard sa factory. Hindi tayo makakapasok. May access card ako. Napaka-risky naman ito. Paano kung mahuli tayo? Hindi ako takot. Basta mabagsak lang si Guyanshen. Gagawin ko ang lahat. Sige, parang hindi ko nakita. Pagkatapos mong magtagumpay, tutulungan kitang maibalik sa trabaho. At bibigyan pa kita ng 20,000 piso. Sapat na yun para sa gamot ng kapatid mo. May problema. Kahapon, may isang batch na
mga core component, na ang passing rate ay 75% lang. Napakababa kumpara sa kontrata, at may ilang bahagi pa, na halatang sira. Anong nangyari? Kahapon ay maayos pa naman ito. Itigil agad ang pag-assemble, i-impound ang lahat ng may sira na piyesa. Sir Guo, anong nangyari sa proyektong ito? Napakababa ng passing rate. Kailangan mong magbigay ng paliwanag sa kumpanya. Hello, Yan Shen. Natuklasan ng teknikong ipinadala ko, na may kakaibang galaw kagabi sa backup warehouse. Nakuha ng CCTV, isang malabong figure. Base sa katawan, parang babae. may isang babae na pumasok sa warehouse. Ang mga may sira na produkto, malamang, ay pinalitan noong panahong iyon. Pinalitan, Sir Guo, mukhang gusto mong magpalusot. Mahigpit ang seguridad ng pabrika. Sino ang madaling makakapasok? Inatasan ko na ang AT department na i-restore ang ilang footage ng Kikis. Kahit malabo ang footage. Pero malinaw na makikita ang uri ng face mask na suot ng suspect. Ito ay kapareho ng ibinigay ng kumpanya sa mga empleyado. Tatawagan ko agad ang pulisya. At papagawa rin natin sa Quality Inspection Department ng kumpanya ng traceability comparison para sa mga sira na ito. Vice President Gao. Tulungan mo si Guyanshen na linawin ang bagay na ito. Opo, President So. Ang mga teknikal na tauhan ay nakakita sa warehouse ng isang voice recorder, malamang iniwan ng suspect. Pagkatapos ng trabaho, tutulungan kitang maibalik sa trabaho at bibigyan pa kita ng 20,000. Sapat na yun para sa gamot ng kapatid mo. Guyan Shen, ikaw ang nagtulak sa akin nito. Ang voice recorder na ito ay mahalagang ebidensya. Dalhin ito sa law enforcement. Sige. Isa pa, yung mga urgent na piyesa ni President Xi, kailan darating? Nasa biyahe na. Inaasahang ngayong hapon ay makakarating na. Hoy, Sir Guo. Nahanap na ang ebidensya? May nahulog ang suspect sa loob ng warehouse. Gusto mong malaman kung ano? Ano? Pagkatapos ng trabaho, tutulungan kitang maibalik sa trabaho at bibigyan pa kita ng 20,000. Sapat na yun para sa gamot ng kapatid mo. Pamilyar ang boses, di ba? Vice President Gao. Sino sa tingin mo? Sir Guo, huwag mong subukang ipasa sa akin ang sisi. Kung ipinapasa ko ang CC o hindi. Malalaman natin sa investigasyon. Vice President Gao. Sana, hindi ka kasali dito. Ginoong Guo. Halos kumpleto na ang chain of evidence. Inilabas na namin ang warrant of arrest para kay Lin Weiwei, base sa nilalaman ng recording. Imbestigahan namin ang pagkakakilanlan ng lalaking suspect na ito. Pero sa ngayon, wala pang direktang ebidensya na nagpapatunay na kasangkot siya. Salamat sa inyo. Nasa ospital pa ang kapatid ni Lin Wei. Baka puntahan niya ito. Pwede niyong pag-igtingin ang seguridad doon. Naayos na namin yon. Kapag may balita, ipaalam kaagad namin sa iyo. Yanshen. Nalaman ko, nakamakailan lang si Gao Jun, ay may malaking transaction record. Paano naman ang receiving account, anonymous account? Pinapahanap ko na kay Boss Zhu para alamin ang flow ng pera mula sa anonymous account na iyon. Isa pa, pinapaimbestigahan na ng tatay ko sa audit department ang mga proyektong hinawakan ni Gao Jun nitong nakaraang taon. Para tingnan kung may iba pang irregularities. Salamat, Kinyuan. Nabawi na ang proyekto. Susunod, tututukan ko ang proyekto. Habang nagtitipon ng ebidensya laban kay Gao Jun. Nahuhuli na si Lin Weiwei. Kailangan ninyong pigilan siya. Kapag nahuli siya ng mga pulis, wala na tayong lahat. Boss Gao, kailangan naming dagdagan ang bayad. Kung hindi, hindi na namin ito pakikialaman. Sige, walang problema. Ipapadala ko ang pera sa account mo. Dapat talaga ninyong pigilan siya. Walang kwentang Lin Weiwei. Paano niya naiwan ang voice recorder? Kapag nahuli siya, talagang isusumbong niya ako. Tiningnan na ng audit department ang daloy ng perang inilipat ni Gao Jun. Ang supplier ay isang foreign company. Ang specific information ng Shell Company, nahukay na ba? Na-check na po. Ang legal representative ni Gao Jun ay isang malayong kamag-anak niya
Na ngayon ay lumipat na, sa ibang bansa. Ang actual controlling shareholder ng kumpanya, ay si Gao Jun. Ibigay mo itong report kay General Manager Su. Bukod pa riyan, sabihin mo sa Audit Department na magpatuloy sa paghuhukay at tingnan kung may mahuhukay pa silang mga katulad na sitwasyon. At saka, sino ang person in charge ng Chense Project? Ito ay ang Dingsheng Company. Ang person in charge ay si General Manager Wang. Tatawagan ko si General Manager Wang at titingnan ko kung may iba pa siyang clue. Hello. General Manager Wang. Supervisor Go, hindi sa ayaw kong magsalita, malawak ang network ni Gao Jun sa industriya. Kapag na-offend ko siya, mahihirapan akong manatili dito sa hinaharap. General Manager Wang. Si Gao Jun, siya ay nahihinalang gumamit ng public funds at nagbenta ng company secrets sa mga kakumpetensya. Ang mga taong ganito, sa bandang huli, sila rin ang magdurusa sa sarili nilang ginawa. Kung maibibigay mo sa amin ang clue, ipinapangako ko na ang aming subgroup sa inyong Dingsheng Group ay makikipag long-term cooperation at tutulungan ka naming iwasan ang paghihiganti ni Gao Jun. Sige na nga. Noong panahong iyon, talagang ibinenta ni Gao Jun ang pricing strategy ng Su Group. Pinababa nito ang aming presyo. At sabay doon, kumuha siya ng 10% commission. Mamaya, ipapadala ko sa'yo ang chat record at transfer receipt noong panahong iyon. Grabe na talaga si Gao Jun. Hindi lang siya nag-internal conflict. Sinisira pa niya ang interes ng kumpanya. Natuklasan ko na, ang daloy ng pondo mula sa anonymous account na yon, ang pinakamahalagang bagay ay, ito ay isang overseas account ni Gao Jun. At saka, natuklasan ko rin, ang Hongyuan Group na nakikipag-ugnayan kay Gao Jun at sa subgroup, madalas silang mag-usap. At pinaghihinala ang may pagbebenta ng company secrets. Ang core technology ng bagong project ng Hongyuan Group kamakailan. At ang aming New Energy Project, Early Plan, ay lubhang kahawig. Malamang, ito rin ay dahil sa pagbebenta ng secret ni Gao Jun. Paramihan na ngayon ang ebidensya, sapat na ito para patunayan na si Gao Jun ay gumamit ng public funds, nagbenta ng company secrets, at nag-utos kay Lin Weiwei na sirain ang production. Pero hindi pa rin sapat ang mga ebidensyang ito para siya ay tuluyang mapatumba. Kailangan nating makahanap ng direct evidence para hindi na siya makabangon. Ginoong Go, nagawa na namin ang karaniwang pagtatanong kay Lin Weiwei. Inamin na niya ang lahat. Kinilala niya na si Gao Jun, ang nag-utos sa kanya na sirain ang produksyon. At nangako sa kanya ng 200,000 pisong bayad at pagkakataong makabalik sa trabaho. Bukod pa riyan, base sa kanyang pahayag, nahuli namin si Gao Jun at ang misteryosong taong inupahan niya. Inamin din nila na inutusan sila ni Gao Jun na harangin si Lin Weiwei. Ayos! Ito na ang pinakadirektang ebidensya. Nagsasagawa na kami ng investigasyon laban kay Gao Jun. Susunod, tatawagin namin siya para sa pagsisiyasat. Malinaw na ang ebidensya ngayon. Si Gao Jun, hindi makakaiwas sa parusa ng batas. Pero, siya ay kamag-anak ng pamilya Su. Hindi siya pwedeng tanggalin ng direkta. Kailangan sundin ang legal na proseso. Yan Shen, ipagpatuloy mo ang proyekto. Kasabay nito, ayusin mo ang lahat ng ebidensya at dokumento. Makipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. CJ, Pwede munang ipaghanda ng legal department ang mga dokumento para sa kaso. Kapag natapos na ang investigasyon ng pulisya, agad tayong maghahabla laban kay Gao Jun. Pagkatapos, sisingilin natin ang kanyang pananagutan sa sibil. huwag kang mag-alala. Kumpleto na ang ebidensya laban kay Gao Jun. Ang susunod, hihintayin na lang natin ang parusa ng batas. Paano nangyari yon? Paano nahuli si Lin Weiwei? Paano niya ako isinumbong? Gao Jun, binayaran mo sila uwang sa pabrika para baguhin ang presisyon ng mga piyesa ng kumpanya na nagdulot sa unang batch ng produkto na bumagsak ang passing rate. Inutusan mo si Lin Weiwei na sirain ang produksyon at nakawin ang pondo. Naghihintay sa labas ang mga pulis para sa'yo. Sige, Guyan Shen. Nanalo ka. Pero huwag mong kalimutan. Ikaw lang ay isang mahirap na binata na inawa ni Su Shenbang. Habang buhay kang magiging isang hamak na insekto sa ilalim. Gao Jun,
Lahat ng ebidensya laban sa'yo ay nasa akin. Huwag ka nang magdahilan. Gao Jun, yung pampagamot sa kapatid ko, ibibigay mo ba o hindi? Nangako ka sa akin, kapag napahamak si Guyanshen, bibigyan mo ako ng 200,000. Ngayon, tinanggal ka na sa pwesto, paano na ang kapatid ko? Umalis ka. Hirap na ako sa sarili ko. Saan ako kukuha ng pera para sa'yo? Ikaw mismo ang gustong sumunod sa akin noon. Karapat dapat ka. Guyanshen, hindi mo pwedeng hindi tumulong. Ngayong mayaman ka na, bigyan mo ako ng 100,000 para sa kapatid ko. Kung hindi, ilalantad kita sa internet na umangat ka dahil sa babae. Ikaw at si Su Qingyuan, may hindi tamang relasyon. Kaya pala si Supervisor Go ay napapahalagahan ni President So. May katiwalian pala talaga. Siya na walang background, paano siya umangat ng ganon kabilis? Malamang, talagang dahil kay President Su. Nakita mo na. Nagdududa sa'yo ang lahat, bigyan mo na ako ng pera. Kung hindi, guguluhin ko ang buhay mo. Guyanshen, narating mo rin ang ganitong sitwasyon. Naabala ka ng babaeng ito. Tingnan natin kung paano mo haharapin to. Yanshen, Sa wakas dumating ka na, Boss Su. Si Guyanshen, siya ay. Yanshen, pinaghintay mo ako. Bakit hindi ka pa nagpahinga ng matagal? Narinig ko na may nagsisinungaling dito. Dumating ako ng espesyal para ipagtanggol ang pangalan ng asawa ko. Imposible, paano mo magiging asawa siya? Ang asawa niya ay malinaw na isang gulay. So Qingyuan, paano siya karapat dapat sa'yo? Kumuha kami ng lisensya 3 buwan na ang nakalilipas. Legal na mag-asawa. Lin Weiwei, nakalimutan mo ba? Ikaw pala. Gao Jun, sinabi mong hindi kita kayang talunin. Tamad lang akong makipagtalo sa'yo. Pagnanakaw ng pondo ng kumpanya, paglabas ng mga lihim ng kumpanya, nasa akin ang lahat ng ebidensya laban sa'yo. Sinabi mong ako ay mas mababa pa sa isang alipin. Ngayon, ikaw rin ay isang langgam. Lin Weiwei, sinabi mong gusto mong sirain ang reputasyon ko. Sayang, ang relasyon namin ni Qingyuan ay matapat at hayagan. Mga gwardiya, itapon niyo ang dalawang ito. Huwag nang muling tumapak sa subgroup. Hindi ako makakapayag. Guyanshen, hintayin mo lang ako. Hindi kita palalampasin. Hindi kita palalampasin. Boss Su. Sa ngayon, ang pulisya ay opisyal nang naghain ng kaso. Si Gao Jun ay hinihinalang ng pang-aabuso sa tungkulin at paglabas ng lihim pang negosyo. Pero si Gao Jun ay kumuha ng pinakamahusay na pangkat ng mga abogado at ginamit si Lin Weiwei bilang walang basehang paghihiganti at hindi kumpletong kadena ng ebidensya bilang dahilan. Sa ngayon ay naaprobahan na. Naglakas loob pa siyang maghasik ng gulo. Sinasadya niyang magpahaba ng oras para sirain ang ebidensya. Assistant Song, sabihin mo sa departamento ng auditing na magpatuloy sa pag-usisa ang kanyang mga account sa ibang bansa at koneksyon sa mga shell company. Sabihin mo sa legal department na makipag-ugnayan sa pulisya, bantayan ng mabuti ang kanyang mga galaw. Yanshen, ang bagong proyekto ng enerhiya ay ang pangunahing focus. Sana ay bigyan mo ng mas maraming pansin. Huwag nang hayaan na muling makapanggulo siya. Sige, gagawin ko na ito. Dad, inatasan ko na ang aming pangkat ng seguridad na subaybayan ng real-time ang mga galaw ni Gao Jun. Hanggat siya ay may pakikipag-ugnayan pa sa Hongyuan Group, makakatanggap kami agad ng impormasyon. Mabuti, magaling ang ginawa mo. Dad, inatasan din ni Yanshen na i-freeze ko ang lahat ng pahintulot ni Gao Jun sa kumpanya para hindi na niya makukuha ang anumang impormasyon ng kumpanya. HMM. Sa ngayon, Yanshen ay kayang mamuno ng mag-isa na. Lahat ng ito ay salamat sa pagtuturo at tiwala ni Dad. Kapag ang isyo kay Gao Jun ay hamupa na, opisyal nating iaanunsyo ang iyong paghirang bilang presidente. Salamat, Dad.